Hello mga idol. So sakto talaga 1 month na yung ating watermelon para pagtanim mga idol. Yan, so blessings dahil umulan po kahapon sa wakas. After almost 2 weeks na walang ulan. Yan, naulanan na po yung ating watermelon mga idol. At saka parang nag green na talaga yung kanyang dahon. Sobrang ganda na. Yan, parang bumalik sa bata ulit yung ating watermelon. At saka ngayon po mga idol is November 17. So pagtanim po natin dito is October 17. Yan, 1 month na talaga sakto mga idol. At saka ika 5th day or 6th day na po natin na nag-pollinate. Yan. Andyan sila partner Ramil, si Dandan at saka si Francis mga idol na nag-pollinate sa ating mga watermelon. Ayan. Yan. So kung nung nakaraan is nabitak-bitak yung mga lupa dito sa ating watermelon mga idol. Ngayon, yan, basang-basa na naman po yung ating watermelon. So I think it's a perfect time na naman po mga idol. Kaya maganda po yung dahon ng ating watermelon dahil almost 2 weeks na walang ulan. So hindi masyadong makapenetrate yung fungus. Kaya ganyan po siya. Sobrang lago ng mga dahon nila. Kung mapansin niyo po yung dahon niya. Yan, ganyan po kalaki yung mga dahon ng ating watermelon. At saka ito na yung mga naunang balls. Yan after na pollinate to siguro I think mga D1. Ay, itong D1. Ito I think yung D1 na na-pollinate siya. Yan, baka first ball ito. So malalaman natin kasi yung mga first ball po is ina-abort po yun siya mga idol. Yan, sobrang lago po ng ating mga watermelon. Yan. So pupuntahan natin yung ating mga kasama dito. Yan na nagpo-pollinate. Yan ganda Umulan, basang-basa pa yung plastic mulching natin Yan, andyan pa yung basa na dulot ng ulan. Sobrang ganda dahil after 2 weeks, yan, kawawa yung mga kababayan natin sa Luzon ngayon, super typhoon na Pipito. Yan, pero dito sa atin halos walang ulan, pero buti kagabi umulan. Yan. Yan. So dito na linya po mga idol is Oriental Sweet 16. Yan, kung saan dito tayo kumukuha mga idol ng mga bulaklak pang pollinate po natin. The same time, maliban sa pagkuha natin ng bulaklak dito pang pollinate is kumukuha na rin po tayo ng nagpo-pollinate na rin po yung ating makasama. Yan. So ito, patingin ng dala mo. Ay, ito si paring Ramil. Yan, Melbe. Punong-puno. Yan, punong-puno ng bulaklak mga idol. Ito yung pang pollinate natin sa seedless. Yan. Yan po ay Sweet 16 mga idol. Yan. So self-pollinating ba ang Oriental Mel? Ang 16? Pwede hindi na siya i-pollinate? Pwede rin. Pero mas maganda pa rin i-pollinate siya mano-mano yung pag-pollinate. Yan. May nagtanong kasi sa last video natin kahapon mga idol na kung pwede ba daw na hindi na siya i-pollinate yung Sweet 16 dahil makapag-pollinate na siya. Pag maraming bubuyog, okay lang yun na huwag na i-pollinate. Mas maganda kasi pag actual mo i-pollinate. Ayun. So kapag marami pong bubuyog mga idol sa area, pwede nang hindi na siya i-pollinate mga idol. Pero mas maganda pa rin i-mano-mano para walang ligtas. Lahat po ng bunga na babae is ma-pollinate dahil short term lang po ito siya mga idol. 10 days lamang po. Tapos na yung ating pag-pollinate. Ayan. Paano mo yung ginagawa dan? Ito. Yan, ganyan na Yan, ganyan lang po siya mga idol. Yan, tapos tapon na. So, yung gawain ng mga bubuyog mga idol, tayo na nang gumagawa dahil sayang po yung panahon. Yan. Sayang po kasi yung panahon, daya dapat walang makakatakas. Kasi kung hayaan lang po natin yung mga bubuyog, yung iba is may skip nila mga idol. The same time, ang una kasing 10 araw, yun ang mga gandang bunga. So kung dito na po tayo mag-pollinate sa pinakadulo, medyo na siya mga idol. Medyo malayo na siya sa punuan at the same time marami na siyang branches. Yan. So kasama natin si Paring Jomar,
Si Francis. Yan, sobrang ganda tingnan dahil naulanan kagabi yung ating watermelon. Yun o. Diyan po yung mga pahabol natin dahil kinulang po tayo ng seeds. Mga ilang linya ba yan dyan, Dan? Mga 4. No? 1, 2, 3, 4. Mga 4, no? Sobra. Pahabol. Seedless po yan siya dyan, mga idol. Yan. Ito yung mga dala-dala nila, mga idol. Mga lalaking bulaklak po ito siya. Yan, kukunin po yan siya mamaya, mga idol. At saka pang-pollinate doon sa kabila, mga idol. Dahil doon po ang ating mga seedless sa kabila. Yan, mga idol. So, ito yung mga first ball po natin. Yan o. Tinatanggal na, mga idol. Ginugulay ba ito, Mel? Yan. So, tapon na po yung mga first ball. Diyan pa iba. Tapon. Kasi ito yung mag-ano na mga nutrients, Mel, no? Ito yung magsasak na mga nutrients at saka hindi siya masyadong lumalaki. Yan o. Yan. Sa mga nag-watermelon farming po, mga idol, alam nyo po na tinatanggal po talaga yung first ball ng watermelon. So malaki na pala o. Parang bula na siya o. Yan. So tapos na po tayo ditong mag-harvest ng mga bulaklak na lalaki dito sa Sweet 16. So pupunta na po tayo doon sa area ng seedless natin, mga idol. At saka doon na po tayo mag-pollinate, mga idol. Yan. Pero dito na-pollinate na rin po. So kasabay ng pag-harvest ng mga lalaking bulaklak dito sa Sweet 16 na variety, sabay na rin po yung pag-pollinate dito. So after nyan, lilipat na tayo doon sa kabilang area para sa pollination ng ating mga seedless. Yan, mga idol, ito yung ating foliar na ginagamit dito. Yan. So every 3 days yung pag-apply natin sa ngayon. Yan, kapag may bulaklak na, dahil hindi po tayo nag-apply ng abono kapag during pollination period. Yan, kasi kapag nag-apply po tayo ng like sulfate or urea, na-abort po yung mga bunga. So foliar po yung tinitira natin every 3 days kapag ganitong stage na nag-popullinate po tayo. Yan. Tsaka makita nyo, yan, ito yung ganito kalago yung ating mga watermelon. Yan, dahon nyo. Yan, like ito. Ito is lalaki. So wala pong kwenta ito. Ito yung mga babae na balls ng ating seedless. Yan, napakaganda, mga idol. Makita nyo po, napakalago. Sa awa ng Panginoon, wala po tayo mga pesting na encounter dito sa ating watermelon. Yan, so napakaganda ng dahon. Yan. So 6 days na po tayo ngayon na nagpollinate. Tama ba, Fran? 6 days? 6 days na po at sa saktong 1 month po mula nung itinanim natin yung ating watermelon. Pero yan o, magto 2 meters na po yung kanyang gapang, mga idol, hanggang dyan o. Yan, napakaganda. So tandaan nyo po, mga idol, yan, weekly po ang application po ng Primo Plant Booster Foliar Fertilizer natin. Pero ngayong stage ng pag-pollinate is hindi po tayo nag-a-apply ng granular fertilizer. So ina-adjust po natin na every 3 days po tayo mag-spray dito. Yan, usually 10 days lang naman po ang pollination period natin. Manual pollination po yan siya ng seedless natin, mga idol. After 10 days po, mga idol, yan, balik na po tayo sa every 3 days na pag-apply ng abono. Yun yung Unique 16 plus potash po, mga idol. Yan, dito. And yung ating pag-apply po ng foliar fertilizer is balik na naman po sa weekly. Yung ating Primo Plant Booster na ina-apply dito. Yan. Weekly na po ang paglalagay. Yan. So malapit na po mag-alas-8 ng umaga. Yan. So I think malakas yung ulan kasi basang-basa yung ating ilalim ng watermelon, unlike nung nakaraan na nagka-crack po ito sa sobrang dry. Yan. Sa mga nagtatanong po, mga idol, yan, kahapon po may mga video po tayo na upload. Yan, ano ba yung herbicide po na gamit po natin? So glyphosate po ang ginamit po natin. Usually yung is ground plus yung ginamit natin dito, mga idol. Yan. So before pa man gagapang yung watermelon, mga idol, dyan pa lang siya, nag-spray na po tayo ng glyphosate dito para hindi na po kumapal yung damo. So kapag gumapang na po siya dito, patay na po yung damo or yung hilamon. Ito yung natira nga lang. Pero isolated case. At least konti lang yung mga natira, mga idol, compare sa sobrang dami. Yan. Ayan. So kung makita nyo po, patay na po yung mga damo, mga idol. Ayan.
Pero later on mga idol, start na pong tumutubo yung mga damo, like, ganyan yung mga maliliit. Yun nga lang, hindi na po yan siya makakahabol sa ating watermelon at saka sa pagbunga ng ating watermelon. Yan. So dito po mga idol is seedless ha, sa kalaman ng lahat sa mga bago po sa watermelon. Yung seedless po, hindi po tayo kumukuha ng mga lalaking bulaklak dito sa seedless dahil explanation po is wala masyadong pollen. So hindi po siya makapag-pollinate sa mga babaeng bulaklak ng seedless. So ang mangyari pala mga idol, ang ginagawa po natin is nagtatanim po tayo ng ibang variety like yung unique Sweet 16, yung Sweet Gold, Sweet Venus, doon po tayo kumukuha. Sometimes Oriental yung una nating tanim. Sometimes Oriental, doon po tayo kumukuha ng mga lalaking bulaklak. At pang-pollinate po natin dito sa seedless. So may follower po tayo before na nagtanong kasi nagtanim po siya kasi ng seedless, especially yung green seeds. Hindi po siya nakapag tanim ng other variety. So wala po siyang ginamit pang pollination. Yan. So early in the morning. So mag-alas 8 na ng umaga. Ganyan po yung view ng ating watermelon dahil naulanan po kagabi mga idol. So napakaganda. Oh. Yan. Napakalago. Sana pala rin po tayo sa presyo dahil nakakasaya po kapag mahal yung presyo at saka nakakalungkot kapag mura yung presyo. 'Di ba Mel? Usually sa watermelon, maganda naman ang pinaka-failure lang po ng mga magsasaka is mura yung presyo. Like yung sa bigas ngayon at saka palay. 54 yung bigas, yung palay is naglalaro sa 16 to 17 pesos. Yun. Usually dapat times 2 lang, kung mag 17, 34 lang dapat ang presyohan ng palay. Yung palay, kung 17 ang presyo ng palay, 34 lang dapat ang bigas. Pero ang bigas is naglalaro sa 54, 50 to 56. So, siyempre, yung mayaman dyan, yung mga mayaman din mismo, sila may control ng presyuhan ng palay sa market. Samantala yung farmer, kung ano yung dineclare na presyo ng palay, ganon talaga mabibenta. Yun nga lang, kahit yung dun sa amin, sa Libak, wala pong buyer mismo ng palay. Meron naman pero uutangin pa ng 1 buwan. So kawa. Di ba Mel no? Mura na nga, utangin pa Mel. Kawa talaga yung mga kapatid namin. Kaya ang ginawa doon is gagawin na lang bigas. Yung nga lang, wala namang bumibili halos ng bigas dahil harvest time po ngayon mga idol. Halos lahat din po is may bigas. Kaya ang mangyari, yan, antay-antay na lang talaga na may bumili ng bigas. Yan. So ganun talaga ang masaklap. Nakakatamlay Mil no pag murang presyo. Kapag mahal, masigla. Masigla. Yan, kasi alam mo po mga idol, kapag mura ang presyo, harvest mo pa lang, alam mo nang lugi. Hindi pa naka-harvest, madidetect mo ng lugi. Yan, so dito na lang tayo sa watermelon dahil short term crops, 2 buwan lang po mga idol. Yan, at saka walang utang ang watermelon. Yan, lahat po is binibili po talaga. Maraming balls Maraming balls. So mas maganda yan Mel pag maraming balls. Mas maganda kasi hindi kanya parang malalaki pa Ganyan na mga patingin na balls, mga ganyan. Ganyan. So dinidikit lang yung lalaking bulaklak sa babaeng bulaklak. Pwedeng iwan, pwede din tanggalin. Tanggalin. Yung lalaki, ganito. Yan. Ito. Paano Mel? Kita mo Mel. Ito. Pwede nang iwan, pwede nang tanggalin. Oo. Mas maganda kasi kung iwan mo lang para Diyan na lang pulido yung pagka... Ganyan na lang no? Pulido yung pagka... Paglaglag ng pollen. Like ito, bulaklak na babae. Ito na yon. Yan. Kulang pa yan. Isa. Yan. Yan, dyan na lang siya. Yan, ganyan po siyang mag-pollinate mga idol. So manual. So umaga, araw-araw po ito siyang ginagawa mga idol ha. Lahat po ng mga makita nyo pong babaeng bulaklak, yan, pinopollinate po yan sa mga idol. So wag po tayong umasa sa mga bubuyog. Yan, kasi compare sa uupo ka lang, mas magandang gaganituhin mo na lang mga idol, ipopollinate mo na lang.
Yan. Before kahit 8 hektarya, 8 hektarya din po ang ipopolinate. Kung 5 hektarya, lahat po talaga ipopolinate po yan sa mga idol. Pero sa ganyang sistema, Mel, halimbawa ganito, may chance din ba na halimbawa ito, babaeng bulaklak, ma-skip mo ipolinate? May chance ba? May chance ba? May chance na Hindi siya makita. hindi mo siya makita kasi nga matabunan ng dahon. Tapos pag nito kapag ganyan, pagka umaga babalik din naman yan basta hindi mapulinit. Mabulaklak ulit. Oo. So pwede na Kung kuha ng bubuyog, madaanan ng bubuyog, mag-close na siya. close na yan siya. So ganun po siya mga idol. Kung hindi pala siya mapulinate ngayon, sa morning, bubuka ulit siya. Sa ngayon kasi parang wala kaming nakitang bubuyog eh. O ngayon. Kasi, ano po kasi siya, rice field po. Every 3 days kasi ng spray. Pag okay sana kung every 1 week ang spray, may makita ka talagang Bubuyog. Pero maliban dyan kasi palayan, no? Medyo malayo din. Doon pa yung bundok kasi mga idol. Kung isipin natin, doon pa manggaling yung ibang bubuyog at saka dito siguro. Pero usually doon talaga yan sila sa mga bundok. Pero kung sa rice field, medyo madalang. Yan, maliit din kasi yung yellow niya, hindi siya maditik. Unlike sa talong, no, na makita talaga ng mga bubuyog, no. Yan, so hanggang ano oras ba pwede mag-pollinate, Mel? Hanggang hapon pwede? Hanggang tanghali lang, alas 11. Hanggang alas 11 lang. Kasi pag gabing init, yung bulaklak niya magsira na. Mag-close na siya, no, kung mainit na. So hanggang dyan lang yan siya mga idol. Yan, so ganyan lang yung ipopollinate natin. Ito na lang natira yung sa kabila mga idol na almost 1 hectare is tapos na mag-pollinate kasi doon tayo nag-harvest ng mga lalaking bulaklak. Maganda talaga pag umulan, no, maraming buhos na bibigay yung pakwan. Oh. Almost 2 weeks kasi ulang-ulan, no? Buti na lang talaga umulan kagabi. Kagabi ba, Mel? Kagabi, kahapon. Kahapon. Ayan, kaya ayun. Sakto. Sobrang saya ng ating watermelon. The same time yung mapipino natin sa gilid. Yung ginawa nating coral, gagawa pa tayo ng video dyan mamaya mga idol. Yan, sobrang saya po mga idol nila. Dahil naulanan po sila. Oh. Kung makita nyo po, almost puro dahon na ng watermelon sa isang buwan yung makikita natin. Yan. So yun lamang ang update dito sa ating isang buwan na watermelon mga idol mula nung itinanim natin. So soon po magbibigay po tayo ng update dito. After pollination siguro. Ayan. So ngayong pollination period is every 3 days po yung pag-apply natin ng may mix din fungicide, Mel, no? May fungicide din tayo. Meron. Every 3 days. Saka yung manggusib. Manggusib na fungicide. Ang manggusib at saka antrakol. Antrakol, yan, mix po yun siya at saka yung Primo Plant Booster Foliar Fertilizer. Insecticide, Mel, nagmi-mix tayo ngayon. Wala na. Meron. Ano insecticide natin? Alika at saka cheese. Cheese at saka alika mga idol. Cheese para sa fruit fly. White fly. White flies, alika, the same din. Sa mga uod at white flies din. Oo din at saka white flies. So insecticide natin is cheese, alternate po yun siya at saka alika mga idol. The same time, yung alternate din natin na fungicide is antrakol at saka manggusib. Manggusib. So dapat alternate po yun siya mga idol para hindi po siya magkaroon ng resistant. Yan. Yun lamang po mga idol at saka mix po natin doon yung Primo Plant Booster Foliar Fertilizer na foliar, pampalago ng mga bulaklak. Padami ng bulaklak, padami ng bunga, paganda ng mga dahon. Yan. Tapos after 10 days ito, Mel, pag tapos na tayo mag-pollinate, doon na tayo mag-start ng abono ulit, no? Every 3 days na ulit ng abono. Tapos yung foliar natin, balik na ulit sa every week. Yan sa mga idol. Sana nasundan nyo po. Yan. See you again. Bye-bye. Shout out, Franz. Si Francis. Shout out kay Shout out, Dan. Idi Akanto, yung buyer. Yan. Idi Akanto, buyer ng Pakwan. Buyer ng Pakwan, yung busing nila taga Iloilo. Uy, busing nila taga Iloilo. Ayan. Sa mga may Pakwan dyan, ha. Magkano ba ngayon, Mel? Nasa 18 ata yung kwan, yung
sweet 16 na yung 18 pesos per kilo. per kilo. Seedless? Yung seedless nasa 28 per kilo. Uy, magandang presyuhan yan kahit mag 25 lang mga idol. Yan.